Ang Bellamy, ang pinaka-eksklusibong restaurant sa Seattle, iyong uri ng lugar na kailangan mong magpareserba ng 3 buwan ng maaga at may credit card na hindi natitinag kahit umabot sa $400 bawat tao ang presyo ng kanilang prefixed menu. Doon ginanap ang pagdiriwang ng ika-40 anibersaryo ng kasal ng aking mga magulang sa isang pribadong dining room kung saan nagtipon ang 40 kamag-anak sa ilalim ng mga kristal na chandelier upang ipagdiwang ang 4 dekada ng kanilang pagsasama. Nakaupo ako sa gitna ng mahabang mesa, sadyang pumuwesto kung saan maaari akong magmasid nang hindi ako ang sentro ng atensyon. Isa itong kasanayang napahusay ko sa paglipas ng mga taon kung paano manatili sa mga pagtitipon ng pamilya nang hindi sumasakop ng masyadong maraming espasyo kung paano maging naroon nang hindi gaanong napapansin. Makikita iyon sa aking kasuotan isang simpleng navy blue na damit mula sa isang sustainable fashion brand, kaunting alahas at komportableng sapatos. Walang magarbo, walang bagay na mag-uudyok ng komento. Kabaligtaran ng pinsan kong si Victoria na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, suot ang isang Valentino gown na marahil ay mas mahal pa kaysa buwan ng upa ng karamihan sa mga tao habang siya ang sentro ng usapan gaya ng nakasanayan. 33 taong gulang si Victoria, 2 taon na mas matanda sa akin at nagtatrabaho bilang VP sa commercial real estate firm ng kanyang ama. Katabi niya ang kanyang asawang si Christopher na nakasuot ng custom-made na suit at nakangiting nakikinig habang ikinukwento ni Victoria sa mga kamag-anak ang kanilang kamakailang bakasyon sa Maldives. Napakaganda ng overwater bungalow, sabi niya sa tinig na sapat ang lakas upang marinig ng lahat. Pero sa totoo lang, hindi kasing ganda ng serbisyo kumpara sa naranasan namin sa Four Seasons sa Bora Bora noong nakaraang taon. Nakangiting puno ng pagmamalaki ang tiyahin kong si Susan, ina ni Victoria at kapatid ng aking ina. Napakasipag ninyo ni Christopher. Karapat-dapat kayo sa mga ganitong bakasyon. Mga bakasyong nagkakahalaga ng $25,000, naisip ko, ngunit nanatili akong tahimik. Dumating ang mga appetizer seared scallops na may microgreens at kung anuman iyong foam na malamang ay may pangalang Frances. Tahimik akong kumakain habang nakikinig sa mga usapan sa paligid. Amanda, kumusta ang trabaho mo? Tanong ng tiyuhin kong si Tom, ama ni Victoria, na tila tunay na interesado. Freelance pa rin ba? O freelance pa rin. Medyo abala nitong mga nakaraang buwan. Napakaganda naman. Anong klase ng mga kliyente ang hinahawakan mo ngayon? Ngunit bago pa ako makasagot, sumingit ang boses ni Victoria mula sa kabilang bahagi ng mesa. Naku, Uncle Tom, napakabait ninyong magtanong, pero alam naman nating lahat na ang freelance work ni Amanda ay isa lamang magandang tawag sa kawalan ng totoong trabaho. Unti-unting tumahimik ang mga usapan sa paligid, napalingon ang lahat. Victoria, hindi naman. Simula ng aking ina. Ayos lang, ma'am. Ngumiti si Victoria, ngunit may bahid iyon ng pangungutya. Maging tapat tayo kahit minsan. Pamilya naman tayo. Hinarap niya ang buong mesa. Ilang taon na bang freelance consultant si Amanda Wallo, nakatira pa rin sa maliit na apartment sa Capitol Hill at nagmamaneho ng sasakyang mas matanda pa kaysa ilan sa mga designer handbag ko. Ilang taon na nating pinapalampas ito at kunwari ay pinili niya ang ganitong buhay, pero sige nga. 31 taong gulang na siya at para siyang charity case ng pamilya. Bumigat ang katahimikang sumunod. Yumuko ang ilang kamag-anak at tumingin sa kanilang mga plato. Ang iba naman ay tumingin sa akin ng may awa. Hindi na kailangan iyan, Victoria, sabi ng aking ama nang may paninigas sa boses. Talaga ba? Tingnan ninyo ang iba sa atin. Ako at si Christopher ay magsasara ng isang $70 milyong na development deal sa susunod na buwan. Ang kapatid ko ay nagtatrabaho sa Amazon. Ang anak ninyo na si David ay isang neurosurgeon. Kahit ang nakababatang kapatid ni Amanda ay may maayos na trabaho sa Microsoft. At pagkatapos ay nariyan si Amanda na gumagawa ng misteryosong freelance work na tila sapat lang para manatili siya sa kanyang maliit na studio apartment. Nagsalita ang nakababata kong kapatid na si Emily. Lehitimo ang trabaho ni Amanda, Victoria. Matagumpay siya sa sarili niyang paraan. Matagumpay, na tatawang sabi ni Victoria.
Emily, napakabait mo para ipagtanggol siya pero tukuyin natin ng tama ang tagumpay. Ang tagumpay ay may kasamang seguridad sa pananalapi, pag-angat sa karera at pagkilala sa propesyon. Hindi tagumpay ang pamumuhay na parang isang naghihirap na estudyante hanggang sa lampas 30 ka na. Mukhang hindi komportable si Christopher ngunit nanatiling tahimik. Abalang tinititigan ni Uncle Tom ang kanyang baso ng alak. Si Aunt Susan naman ay may bahagyang ngiti na nagpapakitang hindi siya lubusang tutol sa sinasabi ni Victoria. Humigop ako ng tubig at nanatiling kalmado. Hindi ito ang unang pagkakataong pinuna ni Victoria ang paraan ng aking pamumuhay at malamang na hindi rin ito ang huli. Siya ang paboritong anak ng aming henerasyon, maganda, matagumpay, maayos ang napangasawa at taglay ang lahat ng pinahahalagahan ng aming pamilya. Samantalang ako ay iba. Tahimik. Hindi pangkaraniwan. Palihim tungkol sa aking trabaho. Namumuhay ng simple sa paraang hindi maintindihan ng mga taong sinusukat ang tagumpay sa nakikitang kayamanan. Si Amanda naman talaga ang artistikong uri, sabi ni Aunt Susan sa tonong hindi mukhang papuri. May mga taong mas komportable sa simpleng buhay. Walang masama roon. Eksakto, mabilis na sagot ni Victoria. Walang masama. Ang sinasabi ko lang ay dapat nating tanggapin ang realidad. Family dinner ito. Ipinagdiriwang natin ang 40 taon ng pagsasama ni na Mom at Dad at ang matagumpay na pamilyang kanilang nabuo. Bahagi ng tagumpay na iyon ang pagiging tapat tungkol sa kung nasaan ang bawat isa sa atin. Itinaas niya ang kanyang baso ng champagne habang itinuro ang paligid ng mesa. Ako at si Christopher ang larawan ng sipag at ambisyon. Si David ang simbolo ng dedikasyon sa propesyonal na kahusayan. Si Emily ang kumakatawan sa bagong henerasyon ng pamumuno sa larangan ng teknolohiya. At si Amanda. Huminto siya ng sandali para sa dramatikong epekto. Si Amanda naman ang kumakatawan sa kahalagahan ng pagiging kontento sa mas kaunti. May halaga rin naman iyon sa sarili nitong paraan. May ilang taong napatawa ng alanganin. Mukhang gustong sumingit ng aking ina, ngunit hindi niya alam kung paano. Mahigpit ang pagkakakuyom ng panga ng aking ama habang pinipigilan ang galit. Maingat kong ibinaba ang tinidor at tumingin ng diretso kay Victoria sa unang pagkakataon mula nang magsimula siyang magsalita. Tapos ka na ba, mahinahon kong tanong? Nagiging tapat lang ako. May kailangang magsabi ng iniisip ng lahat. At ano ba ang iniisip ng lahat na sinasayang mo ang potensyal mo? Na may mararating ka sana kung nagsikap ka ng husto. Na nakakalungkot panoorin kang nahihirapan habang nagtatagumpay ang iba sa amin. Na ikaw lang ang taong hindi kailanman tunay na nakahanap ng direksyon sa pamilyang ito. Nanatili sa hangin ang kanyang mga salita na parang usok. Hindi mapakali ang ilang kamag-anak. Mukhang gusto nang maglaho ni Uncle Tom. Nakayuko si Christopher at nakatitig sa kanyang plato. Magtutugon na sana ako nang bumukas ang pinto ng pribadong dining room. Isang lalaking nakasuot ng napakahusay na charcoal suit ang pumasok kasama ang manager ng restaurant. Matangkad siya, nasa kalagitnaan ng 50 ang edad, may pilak na buhok at presensyang agad nakakakuha ng atensyon. Mukhang bahagyang kinakabahan ang manager habang itinuturo ang aming mesa. Sinuyod ng lalaki ang silid gamit ang kanyang mga mata hanggang sa huminto ang tingin niya sa akin. Agad siyang ngumiti ng propesyonal. Miss Lawson? Diretso siyang lumapit sa aming mesa. Humihingi ako ng paumanhin sa pag-abala sa pagdiriwang ng inyong pamilya. Lahat ng ulo sa silid ay napalingon. Dahan-dahan akong tumayo. Mr. Crawford, hindi ko inaasahang makikita kita rito. Alam kong bukas pa ang nakatakda nating pagpupulong, pero natapos ng legal team ang lahat ngayong hapon. Dahil nasa Seattle rin naman ako ngayong weekend, naisip kong personal na ihatid ang mga dokumento. Inilahad niya ang kanyang kamay at nakipagkamay ako. Ako si James Crawford, CEO ng Crawford Hospitality Group. May narinig akong malalim na pagsinghap marahil si Victoria dahil siguradong kilala niya ang pangalang iyon. Ang Crawford Hospitality Group ay isa sa pinakamalalaking luxury hotel at resort operator sa North America na may mga ari-arian sa 15 bansa. Magkakilala kayo, tanong ng aking ina na litong-lito. Ngumiti si James sa kanya.
Mahigit 8 buwan nang nakikipagnegosasyon sa akin ang inyong anak. Matinding negosasyon kung tutuusin. Mahirap siyang tawaran. Negosasyon matalim na tanong ni Victoria. Anong klaseng negosasyon? Bumaling si James sa kanya nang may magalang na pagtataka. Paumanhin, at sino po kayo, Victoria Bennett? Pinsan ako ni Amanda. Nagtatrabaho ako sa commercial real estate kaya pamilyar ako sa inyong kumpanya. Pero hindi ko maintindihan kung ano ang maaaring pinag-uusapan ninyo ni Amanda. Tungkol sa merger siyempre. Kumuha si James ng leather folder mula sa kanyang briefcase. Si Miss Lawson ang may-ari ng Cascade Hospitality Management. Siya ang nagtatag nito 9 taon na ang nakalipas. Nakikipagtrabaho kami sa isang merger na magbibigay sa Crawford Hospitality Group ng access sa kanyang makabagong property management technology at operational systems. Bilang kapalit, makakakuha si Miss Lawson ng 67% controlling stake sa pinagsamang kumpanya. Tuluyang natahimik ang buong silid. Pati ang mga waiter malapit sa pinto ay natigilan. Paumanhin dahan-dahang sabi ni Uncle Tom, sinabi mo bang si Amanda ang may-ari ng isang hospitality management company, isa sa pinakakahangahangang kumpanyang nakita ko sa 30 taon ko sa industriyang ito, sagot ni James. Pinamamahalaan ng Cascade Hospitality ang 47 ari-arian sa 8 estado. Binago nila ang kahusayan sa operasyon ng mga hotel sa pamamagitan ng kombinasyon ng AI-driven systems at tradisyonal na hospitality excellence. Ang kanilang client retention rate ay 77% at ang kanilang mga property ay may average na 34% mas mataas na kita kaysa karaniwang pamantayan ng industriya. Binuksan niya ang folder at iniabot sa akin ang isang dokumento. Inaprubahan ng board ang lahat ngayong hapon. Ang halaga ng iyong 67% stake sa pinagsamang kumpanya ay tinatayang nasa $520 milyong. Lalabas ang formal na anunsyo sa Lunes ng umaga. Binabati kita, Miss Lawson. Babaguhin nito ang buong industriya. Tinanggap ko ang dokumento habang pilit pinipigilan ang panginginig ng aking mga kamay. $520 milyong. Mas mataas pa iyon kaysa sa huli naming pagtataya. $250 milyong, halos pabulong na tanong ni Emily. Tumango si James. Mahigit kumulang. Magbabago pa ang eksaktong halaga depende sa galaw ng merkado, pero oo ang mga bahagi ni Miss Lawson sa Crawford Hospitality Group ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $520 milyong ngayong hapon. Hinugot ni Christopher ang kanyang telepono at mabilis na nagsimulang maghanap. Ang Crawford Hospitality Group ay isang publicly traded company. Ang kasalukuyang market cap nito ay, Diyos ko, $2.8 bilyong. Kung 67% ang pagmamay-ari ni Amanda, hindi lang siya mayaman, sabi ni David, habang pinutol ang katahimikan gamit ang kanyang pagiging eksaktong neurosurgeon, siya ang majority owner ng isang multi-bilyong dolyar na kumpanya. Nadulas mula sa kamay ni Victoria ang kanyang baso ng champagne at bumagsak ito sa mesa nang may matinis na tunog. Kumalat ang champagne sa puting mantel, ngunit tila hindi niya iyon napansin. Namutla ang kanyang mukha. Imposible iyon, bulong niya. Si Amanda ay nakatira sa isang studio apartment. Nagmamaneho ng 15 taong gulang na Subaru. Namimili sa mga thrift store. Hindi siya maaaring nagkakahalaga ng higit sa $250 milyong. Maaari ko pong kumpirmahin na ganoon nga magalang, na sabi ni James. At bawat sentimo nito ay pinaghirapan niya sa pamamagitan ng inobasyon, sipag at sa totoo lang isang antas ng talino sa negosyo na karamihan sa mga tao ay buong buhay na hinahangad ngunit hindi naaabot. Bumaling siyang muli sa akin. Sapat na ang pagkuha ko sa oras ng inyong pamilya. Magkita na lang ba tayo bukas ng 10:00 ng umaga upang talakayin ang transition timeline? Ayos iyon. Salamat sa pagdadala ng mga ito, James. Ikinagagalak ko. At muli binabati kita. Siguradong napakalaki ng ipinagmamalaki sa iyo ng iyong ama. Tumango siya sa aking mga magulang na para bang tinamaan ng kidlat sa pagkabigla. 40 taon ng pagsasama, napakahanga-hangang tagumpay iyan. Binabati ko kayo pareho.
Nang makaalis si James, bumalot ang ganap na katahimikan sa silid. 40 tao ngunit walang makapagsalita. Sa wakas ay si Uncle Tom ang unang nagsalita. Amanda, ano ba talaga ang Cascade Hospitality Management? Umupo akong muli habang ramdam na nakatingin sa akin ang lahat. Eksakto kung ano ang sinabi ni James. Isang hospitality management company na itinatag ko 9 taon na ang nakalipas noong 22 pa lamang ako. At saan mo nakuha ang puhunan tanong ni Aunt Susan? Nagsimula ako sa $8,000 na naipon ko habang nagtatrabaho noong kolehiyo. Ginamit ko iyon upang gumawa ng prototype ng property management software. Inialok ko ito sa isang maliit na boutique hotel sa Portland na may-aring handang sumugal sa akin. Sa loob lamang ng unang 6 na buwan, tumaas ng 40% ang kanilang operational efficiency. Inirekomenda nila ako sa 3 pang hotel. Ang 3 iyon naman ay nagrekomenda sa iba pa. Sa loob lamang ng 2 taon, pinamamahalaan ko na ang 23 hotel at nakabuo ng sapat na reputasyon upang makahikayat ng mga mamumuhunan. Mamumuhunan halos hindi makapagsalita si Victoria. $12 milyong sa Series A funding mula sa isang venture capital firm sa San Francisco. Nakita nila ang potensyal ng binubuo ko. Solsage mo. Ginamit ko ang perang iyon upang palawakin ang teknolohiya, kumuha ng world-class na team at mag-expand ng operasyon. Sumunod ang Series B at Series C funding sa mga sumunod na taon. Pagsapit ng ika-5 taon, kumikita na ang Cascade Hospitality. Pagsapit ng ika-7 taon, isa na kami sa mga leader sa aming niche sa industriya. Sa wakas ay nakapagsalita ang aking ina. Nakapag-raise ka ng $12 milyong na investment capital at hindi mo man lang sinabi sa amin. Sinabi ko sa inyo na magsisimula ako ng negosyo. Naalala ninyo 9 taon na ang nakalipas noong Thanksgiving. Sinabi kong maglulunsad ako ng hospitality management startup. Sinabi ni Victoria na sayang lang iyon sa oras at dapat na lang akong kumuha ng totoong trabaho sa isang hotel chain. Namula ang mukha ni Victoria. Hindi ko maalala iyon. Ako oo. Sinabi mo rin na ang pagtatayo ng negosyo ay ginagawa lamang ng mga taong walang makuhang trabaho. Iminungkahi mo pa na mag-apply ako bilang front desk manager sa isa sa mga property ni Uncle Tom. Halatang hindi komportable si Uncle Tom. Kaya tumigil na akong magkuwento tungkol sa negosyo ko pagpapatuloy ko. Tumigil akong ibahagi ang mga tagumpay at maging ang mga paghihirap ko. Nagtrabaho lang ako, itinayo ang kumpanya ko, pinalawak ang client base, nagtaas ng kapital kapag kinakailangan at hinayaan kayong isipin kung anuman ang gusto ninyong isipin. Pero ang apartment mo tutol ni Aunt Susan. Ang maliit mong tirahan sa Capitol Hill, ang kotse mo, ang mga damit mo. Kung matagumpay ang kumpanya mo, bakit ka namumuhay na parang isang taong walang kailangang patunayan sa pamamagitan ng paggastos dugtong ko? Dahil wala naman talaga. Perpekto ang apartment para sa pangangailangan ko. 10 minutong lakad lang ito mula sa opisina ko. Tahimik doon at bihira rin naman akong nasa bahay. Kadalasan ay bumibiyahe ako upang bisitahin ang mga property o makipagkita sa mga kliyente. Maayos pa ring tumatakbo ang Subaru ko at mas gusto ko ang sustainable fashion kaysa sa mga designer label. Mga desisyon iyon, Aunt Susan, hindi mga limitasyon. Nakatingin pa rin si Christopher sa kanyang telepono. Ayon sa website ng kumpanya mo, may 47 property kayong pinamamahalaan. Amanda, alam mo ba kung gaano kalaki ang management fees pa lang doon? Humigit kumulang $43 milyong bawat taon. At fee revenue pa lang iyon. May equity stake rin kami sa 18 sa mga property na aming pinamamahalaan, kaya may dagdag na kita pa iyon. Napailing si Emily sa hindi makapaniwala. Paano nangyari na wala ni isa sa amin ang nakakaalam nito? Paano posibleng nakapagtayo ka ng $multimilyong na kumpanya at wala kaming ideya dahil hindi kayo nakikinig? Dahil napagdesisyunan na ninyo kung sino ako, ang kakaibang pinsan na hindi naging matagumpay at hindi kailanman nakaunawa sa buhay at hindi ninyo kailanman kinuwestiyon ang kuwentong iyon. Mas madali para sa inyong isipin na nahihirapan ako kaysa tanungin kung ano talaga ang ginagawa ko sa oras ko.
Bahagyang nakabawi si Victoria kahit namumula pa rin ang kanyang muka. Kung ganoon ka pala katagumpay, bakit hindi mo kami itinuwid? Bakit mo hinayaang isipin ng lahat na wala kang pera? Dahil napakalaking pakinabang sa negosyo ang minamaliit ka ng mga tao. Mga investor kakumpetensya kliyente, pare-pareho silang nagkakamali gaya mo. Nakakakita sila ng babaeng nakasuot ng simpleng damit at nagmamaneho ng lumang kotse, kaya iniisip nilang desperado ako o walang alam. Nag-aalok sila ng masasamang terms, pabaya silang makipagnegosasyon at minamaliit nila ang kakayahan ko. At pagkatapos ay nalalamangan ko sila. Tumingin ako ng diretso kay Victoria. Ikaw halimbawa, 5 minuto kang gumugol sa pagsasabi sa lahat ng tao rito na ako ang charity case ng pamilya, na sinasayang ko ang potensyal ko, na hindi ko kailanman naayos ang buhay ko. Sinabi mong kinakatawan ko ang kahalagahan ng pagiging kontento sa mas kaunti. Alam mo ba kung gaano iyon nakakainsulto? Binuksan niya ang bibig niya ngunit wala siyang masabi. Sa loob ng 9 na taon, nagtayo ako ng isang pambihirang bagay. Isang kumpanyang ngayon ay nagkakahalaga ng $250 billion. Nakalikha ako ng trabaho para sa 340 empleyado. Napahusay ko ang operasyon ng 12 dosenang mga property. Nagdala ako ng inobasyon sa isang industriyang desperadong nangangailangan ng bagong pag-iisip. At sa buong panahong iyon, kinakaawaan ako ng sarili kong pamilya. Hindi namin alam, mahinang sabi ng aking ina. Hindi kayo nagtanong. Magkaiba iyon. Sa tuwing pupunta ako sa mga pagtitipon ng pamilya, may komento tungkol sa freelance work ko o sa simpleng pamumuhay ko. Walang nagsabi ng, Amanda, ikwento mo ang negosyo mo. Ano ba talaga ang ginagawa ng Cascade Hospitality? Kumusta na ito? Basta na lang kayong nagpalagay. Maari mo namang sinabi sa amin, depensa ni Victoria. Para saan? Para maangkin ninyo ang bahagi ng tagumpay ko? Para ipakilala ninyo ako sa mga kontak ninyo? At magkunwaring sinusuportahan ninyo ako mula pa noong una? Para humingi kayo ng trabaho para sa mga kaibigan ninyo, pagkakataong mamuhunan o kung ano-anong pabor, hindi patas iyan. Talaga ba, Victoria, kakahiya mo lang sa akin sa harap ng 40 tao sa selebrasyon ng anibersaryo ng mga magulang ko? Tinawag mo akong charity case. Pinagtawanan mo ang apartment ko, ang kotse ko, ang mga damit ko. Sinabi mong bigo akong maunawaan ang buhay. At ngayong alam mo na ang katotohanan, gusto mong paniwalaan kung susuportahan mo sana ako kung sinabi ko lang, wala siyang naisagot. Nagsalita ang aking ama sa unang pagkakataon mula nang umalis si James. Amanda, ipinagmamalaki kita. At nahihiya rin ako. Nahihiya akong hindi ko alam, na hindi ako nagtanong, na hinayaan kong maliitin ka ng sarili mong pamilya. Tumingin siya kay Victoria. Malupit at hindi katanggap-tanggap ang sinabi mo ngayong gabi. May utang kang paghingi ng tawad sa pinsan mo. Lumunok ng malalim si Victoria. Pasensya na. Hindi ko alam. Kung nalaman ko lang, hindi ko sana. Iyan mismo ang problema, putol ko. Hindi mo sana sinabi ang mga iyon kung alam mong mayaman ako. Pero ang taong ako, 15 minuto na ang nakalipas noong akala mo ay wala akong pera, ay siya pa rin ngayong sandaling ito. Ang nagbago lang ay ang kaalaman mo tungkol sa laman ng bank account ko. At sapat na iyon upang ipakita kung ano talaga ang pinahahalagahan mo. Nag-aalangan ang mga waiter sa gilid ng silid, marahil ay nag-iisip kung ihahain na nila ang susunod na putahe. Sinenyasan sila ng aking ina at nagsimula silang maghain ng pangunahing pagkain. Isang uri ng lamb dish na malamang ay napakasarap, ngunit hindi ko iyon mabigyan ng pansin. Kailangan kong malaman, sabi ni Christopher habang malinaw na kinakalkula ng kanyang isip bilang banker ang mga implikasyon ng lahat ng ito. Sa merger ninyo ng Crawford, mananatili ka ba bilang executive? Ano ang magiging papel mo? Magiging Executive Vice President of Operations ako ng pinagsamang kumpanya. Ako ang mangangasiwa sa lahat ng property management sa buong portfolio ng Crawford, 247 property sa buong mundo. 5 taong kontrata ito na may performance incentives na maaring magtaas ng stake ko hanggang 72% kung maabot namin ang mga target.
72% ng isang multibilyong dolyar na kumpanya, mahinang sabi ni David. Amanda, magiging isa ka sa pinakamayayamang tao sa Seattle. Isa na ako sa pinakamayayamang tao sa Seattle. Ginagawa lamang ng merger na ito na opisyal at pampubliko iyon. Yumuko ng bahagya si Uncle Tom. Kailangan kong itanong ito at pasensya na kung medyo mukhang sakim ang dating, pero ano ang plano mo sa perang iyon? Pareho lang ng dati. Karamihan ay mananatiling naka-invest sa kumpanya. Ang iba ay ilalaan sa pagpapalawak. Tinitingnan namin ang mga international na merkado. Magtatatag ako ng foundation na nakatuon sa workforce development sa hospitality industry. At bibili ako ng bahay. Sa wakas, sabi ni Aunt Susan, isang bahay na akma sa iyong katayuan. Isang 3 silid na craftsman house sa Wallingford. Nagkakahalaga ng 850,000 dolyar. Walang magarbo. Gusto ko ang komunidad doon at mas malapit ito sa opisina ko kaysa sa kasalukuyan kong apartment. Napasinghap si Victoria. 850,000 dolyar. Amanda, nagkakahalaga ka ng 520 milyong dolyar. Maaari kang bumili ng mansyon. Maaari kang bumili ng 10 mansyon. Hindi ko kailangan ng 10 mansyon. Kailangan ko ng komportableng tirahan. Bakit napakahirap intindihin iyon? Dahil hindi iyon normal. Ang mga taong may pera ay dapat ipakita ito. Dapat bumili ng mamahaling bagay na hindi naman kailangan para lamang mapabilib ang mga taong hindi naman natin gusto. Victoria, hindi kailanman iyon ang pagkatao ko. Bakit naman mababago iyon ng pera? Si Emily, na halos buong gabi ay tahimik lamang, ay nagsalita. Sa tingin ko, kahanga-hanga ka. Nanatili kang totoo sa sarili mo kahit nakamit mo ang napakalaking tagumpay. Napakahirap gawin yan. Salamat. At sa tingin ko, nakakatawa rin na buong gabing kinakaawaan ka ni Victoria samantalang kaya mo namang bilhin ang buong buhay niya ng 3 beses. Namula ng husto ang mukha ni Victoria. Hinawakan ni Christopher ang kanyang braso marahil upang pigilan siyang magsabi ng bagay na pagsisisihan niya. Nagpatuloy ang hapunan, ngunit lubos nang nagbago ang atmosfera. Paulit-ulit akong sinisilip ng mga tao at makikita sa kanilang mga mukha ang halo-halong paghangahiya at pagkalkula. Halos nakikita ko kung paano muling sinusuri ng ilan sa aking mga kamag-anak ang relasyon nila sa akin. Iniisip kung dapat ba nilang ayusin ang mga tulay na matagal na nilang pinabayaang masira. Tumayo ang aking ama habang inihahain ang dessert. Gusto kong magbigay ng toast, anunsyo niya. Ngayon, ang ika-40 anibersaryo ng kasal namin ni Janet. 4 na dekada ng pagsasama, pagtutulungan at pagbuo ng buhay ng magkasama. Napapalibutan tayo ng pamilyang ngayong gabi at ang pamilyang iyon ay lumago sa mga paraang hindi namin inaasahan. Tumingin siya sa akin. Ipinaalala sa akin ng anak kong si Amanda ngayong gabi na hindi natin laging tunay na nakikita ang mga taong pinakamalapit sa atin. Gumagawa tayo ng mga palagay. Iniisip nating alam natin ang kanilang kwento. Ngunit kung minsan, ang pinakatahimik na tao sa silid ang siyang gumagawa ng pinakakahanga-hangang mga bagay. Amanda, humihingi ako ng tawad dahil hindi kita nakita. Humihingi ako ng tawad dahil hindi ako nagtanong. Ngunit, labis akong ipinagmamalaki sa kung sino ka at sa lahat ng iyong naitayo. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa integridad at talinong kinailangan upang makalikha ng isang bagay na may tunay na halaga habang nananatiling tapat sa iyong sarili. Itinaas niya ang kanyang baso para sa 40 taon pa at para sa tunay na pagbibigay pansin sa mga taong mahal natin. Para sa 40 taon, pasabay-sabay na tugon ng lahat habang itinataas ang kanilang mga baso. Pagkatapos ng hapunan, habang naghahanda ng umuwi ang mga tao, nag-atubiling lumapit sa akin si Victoria. Amanda, kailangan kitang hingan ng tawad. Tunay na paghingi ng tawad, hindi dahil sinabi lang ng tiyuhin mo. Sige, naiinggit ako. Sa totoo lang, matagal na akong naiinggit sa iyo. Palaging pinag-uusapan ng lahat kung gaano ka katalino, gaano ka malikhain, gaano ka kasarili at independiyente. At kinamumuhian ko iyon dahil kailangan ko ng tuloy-tuloy na pagpapatunay mula sa ibang tao.
Kailangan kong makita nila ang tagumpay ko, ang pera ko, ang mga nakamit ko. Ikaw hindi mo kailanman kinailangan iyon. Basta ikaw lang. At pinaramdam niyo na maliit ako. Kaya sinubukan mong paliitin ako, oo. At mali iyon. Hindi mo iyon karapat-dapat. Lalo na ngayong gabi, hindi nga. Maari ba tayong magsimulang muli? Maari ko bang makilala ang totoong ikaw sa halip na ang bersyon mong ako mismo ang nag-imbento? Sandali akong nag-isip. Naging malupit si Victoria ngunit pamilya ko pa rin siya. At mukhang nagsisikap naman siya. Siguro. Pero Victoria, kung aayusin natin ang relasyong ito, dapat totoo ito. Hindi dahil gusto mong magkaroon ng access sa mga business contact ko o dahil nakokonsensya ka. Dapat dahil gusto mo talagang makilala ako. Gusto ko. Totoo. Ang taong nakapagtayo ng kumpanyang nagkakahalaga ng 520 milyong dolyar habang nakatira sa studio apartment at nagmamaneho ng lumang Subaru, napakakawili-wili ng taong iyon at gusto kong maintindihan kung paano niya nagawa iyon. Napangiti ako. Hindi naman ganoon kakomplikado. Hindi ko lang ipinagkamali ang net worth sa self-worth. Napatawa siya ng totoo. Kita mo, iyan mismo ang uri ng aral na kailangan kong matutunan. Makalipas ang 1 linggo, nakaupo ako sa bago kong opisina sa punong tanggapan ng Crawford Hospitality Group. Kahanga-hanga ang lugar, malalaking bintanang mula sahig hanggang kisame na nakatanaw sa Elliott Bay, isang conference table na kayang upuan ng 12 tao at mamahaling modernong kasangkapan. Malayong malayo ito sa una kong simpleng opisina sa isang inayos na warehouse sa Georgetown. Kumatok ang assistant kong si Jordan sa bukas na pinto. Narito na ang 2:00 mong appointment. Emily Lawson. Papasukin mo siya. Pumasok ang kapatid ko habang namamanghang tumitingin sa paligid. Grabe. Ang ganda nito. Alam kong maganda ang mga opisina ng Crawford pero ibang level ito. Isa sa mga benepisyo ng pagiging Executive Vice President. Itinuro ko ang mga upuan malapit sa bintana. Ano ang sadya mo? Gusto kong makita kung saan nagtatrabaho ang napakatagumpay kong kapatid. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang telepono. At isa pa, buong linggo na akong nakakatanggap ng mensahe mula sa mga kamag-anak natin. Bigla nilang gustong magkape kasama ka. Gusto ni Uncle Tom pag-usapan ang mga posibleng partnership. Gusto ka namang ipakilala ni Aunt Susan sa book club niya. Pati ang kapatid ni Victoria gustong pag-usapan ang mga oportunidad sa pamumuhunan. Siyempre naman. Makikipagkita ka ba sa kanila sa ilan? Mukhang tapat naman ang interes ni Uncle Tom. Palagi siyang naging mabait sa akin. Iyong iba, titingnan ko isa-isa. Pero Emily, may mahalagang bagay akong natutunan nitong 9 na taon. Ang mga taong nagpapahalaga lamang sa iyo kapag may pakinabang ka sa kanila ay hindi talaga nasa panig mo. Tumango siya. Matalino iyan. Malungkot pero matalino. Ikaw, nandito ka ba dahil may pakinabang ako? Ngumiti siya. Nandito ako dahil kapatid kita at gusto kitang tunay na makilala. Napagtanto ko noong gabing iyon na wala talaga akong alam sa ginagawa mo o sa buhay mo. Tinanggap ko lang ang kwento ng iba tungkol sa nahihirapang Amanda sa halip na tanungin ka mismo. At ngayon, gusto mong malaman ang lahat mula sa umpisa. Paano nakapagtayo ng kumpanyang nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar ang isang 22 anyos na may 8,000 dolyar lang? Napangiti ako. May ilang oras ka ba? May oras ako hanggat kailangan. Kaya ikinuwento ko sa kanya ang tunay na kwento, hindi ang pinaikling bersyon na ibinahagi ko sa anibersaryo. Ang unang pitch na nabigo. Ang may-ari ng hotel na unang naniwala sa akin. Ang mga araw na umaabot sa 18 oras ng pagtatrabaho para mabuo ang software. Ang sandaling napagtanto kong may mahalaga akong nalikha. Ang nakakatakot na unang pakikipagpulong sa mga investor. Ang paglago, ang mga hamon, ang mga tagumpay, at ang mga kabiguan. Tahimik na nakinig si Emily, nagtatanong ng makabuluhang mga tanong at tunay na interesado sa bawat detalye. Astig ka talaga, sabi niya nang matapos ako. Wala akong ideya. Karamihan sa mga tao ay wala rin.
Yun naman talaga ang punto. Mananatili ka pa rin bang pribado ngayong pampubliko na ang merger, hindi na siguro ng lubusan? Gusto ni James na magbigay ako ng mga media interview, lumabas sa mga business publication at dumalo sa mga hospitality industry event. Mas magiging kilala ako kaysa dati pero hindi ko babaguhin ang sarili ko. Mananatili pa rin ako sa bahay kong craftsman sa Wallingford, patuloy kong gagamitin ang Subaru. Ulaghat to hanggang sa tuluyan itong bumigay at patuloy kong uunahin ang trabaho kaysa sa pagpapakita ng tagumpay. Mabuti, kailangan ng mundo ng mas maraming taong tulad mo. Nag-vibrate ang telepono ko. Mensahe mula kay James. Board meeting in 10. Ready to officially start your new role. Tumayo ako at kinuha ang aking mga dokumento. Kailangan ko nang umalis. May board meeting ako. Niyakap ako ni Emily. Ipinagmamalaki kita, Amanda. At pasensya na kung kinailangan pa ng isang dramatikong eksena sa hapunan bago ko napagtantong napakahanga-hanga mo pala. Mas mabuti ng huli kaysa hindi kailanman. Nang makaalis siya, tumingin ako sa skyline ng Seattle sa lungsod kung saan tahimik kong itinayo ang aking imperyo habang kinakaawaan ako ng aking pamilya. Tinawag ako ni Victoria na charity case ng pamilya. Pinagtawanan niya ang apartment ko, ang kotse ko, ang mga damit ko. Sinabi niyang, hindi ko kailanman naunawaan ang buhay. Napakaganda ng pagkakamali niya sa harap ng lahat. At ang pinakamagandang bahagi, hindi ko kailangan na magkamali siya upang maging matagumpay ako. Matagal na akong matagumpay. Matagal ko nang naunawaan ang buhay. Matagal na akong nakalikha ng isang pambihirang bagay. Hindi binago ng pagkilala niya iyon. Ginawa lamang nitong nakikita ng lahat. Kung minsan, ang pinakamakapangyarihang bagay na maaari mong gawin ay ang tahimik na magtagumpay at hayaang mas malakas magsalita ang iyong gawa kaysa sa iyong pamumuhay. Ang bumuo ng isang bagay na may tunay na halaga habang abala ang iba sa paghusga sa iyong panlabas na anyo at hindi nakikita ang iyong tunay na kakanyahan. Iyon ang ginawa ko. At ngayon, sa edad na 31 na akong Executive Vice President ng isa sa pinakamalalaking hospitality company sa mundo na may personal na stake na nagkakahalaga ng mahigit kalahating bilyong dolyar. Hindi masama para sa tinatawag nilang charity case ng pamilya.